Nakakuha na tayo ng booking, no, na dalawang Santa Rosa from Muntinlupa. Parehas din galing Muntinlupa. Ito siya, dalawa. Kaso, ang problema, yung isa kasi is perishable goods. Okay, magandang pag-usapan to kasi ito yung laging iniiyak ng mga ibang driver, no, pag mga perishable. Tapos, naka-regular yung booking. Aray ko. Pero kaya natin gawan ng paraan yan. Kausapin natin si customer. Try natin i-negotiate yung booking. So, let's go. Tawagan na natin siya. Tapos, damputin na natin. Let's go. Hello, good morning. Hello, ma'am. Good morning. This is Chino from Lalamove Philippines. Kayo po yung nag-book, ma'am? Yes po. Okay po. Ma'am, bali nakalagay po kasi sa booking nyo is perishable goods. Ang problema po kasi ma'am is naka-regular po siya. Isasuggest ko po sana na kung okay lang po sa inyo, i-priority na lang po natin para diretso na po doon sa drop-off. Okay. Paano magiging payment yun? Ano ba, yun? Nasa change yun sa sino ko? Kasi kailangan ko yung screenshot ko na Mati-change po yung alin, ma'am? yung sa booking price. Opo, bali, ang ganito po yung gagawin nyo, ma'am. Turuan ko po kayo. Check nyo po. Gawa po kayo ng bagong booking. Diba po kanina po ang pinili nyo po is regular. Parang this time, gagawa po kayo ng booking. Ang pipiliin naman nyo po is priority. Then, screenshot nyo lang po para meron po kayong proof and may reimburse nyo po. Okay, sige. Okay po. Tapos, ma'am, yung sa toll gate, kuha na lang po ako ng resibo, no? Okay lang naman po. Or, I mean yung sa toll.ph. Pag-letter or kung kung may include mo naman siya dun sa Lalamove. Send mo na lang yun dun sa, parang sabi ko ba yun? Sige po. Bali, screenshot ko na lang po. Kasi may app naman po ako ng toll.ph. Kasi po, naka-RFID ako. So, opo, hindi po ako mabibigyan ng ng resibo. Send mo na lang yung Screenshot po. screenshot. Okay po, noted ma'am. Sige ma'am, punta na po ako doon. Okay, sige, thank you. Okay po, thank you very much ma'am. Ingat po kayo sa biyahe. Mukhang nasa sasakyan po kayo. Sige, thank you. Sige po, thank you po. Good day po. Okay, yes. Okay, o di ba? Smooth lang. Shoutout sa'yo sa okay siya, maganda siya kausap at naiintindihan niya tayo, no? So, ayun yung lagi kong sinasabi sa inyo, matuto tayo makipag-usap ng maayos, 'di ba? Paliwanag natin kung bakit. Paliwanag natin na maayos kung bakit. So, fast forward, ayun na, nakuha ko na siya, hindi ko na na-videohan kasi waiting area lang 'yon. So, medyo mabilisan lang. At ngayon ay papunta na tayo sa Nuvali, no? Nasa expressway na tayo going to Nuvali. 23 minutes nandun na tayo according sa ating Google Map. Kung mapapansin nyo, medyo iba yung ruta natin ngayon, no? So bakit ko ginawa yan? So ang reason kasi nyan is medyo bumaba na kasi yung fare ni Lalamove ngayong February. Kung dati lagi ako sa Rizal, ngayon kailangan natin mag-adjust. So, paiba-iba kasi yung mga senaryo. So, dapat mabilis or dapat marunong tayong mag-adapt dun sa sitwasyon para kumita tayo ng maganda, no? Huwag natin gayahin yung mga ibang driver dyan na tulad niya, bumaba yung fare, iyak ng iyak sa group. Tahan na, no? Imbis na nag-iiyak ka dyan, gawan mo ng paraan, mag-adapt ka sa sitwasyon, di ba? Kaysa magmukmuk ka dyan. So, pa-exit na tayo ng, ng Greenfield Leap. Boss, yung sama lang. Almanang, Alright, tapos na nating i-drop yung first booking natin. So, proceed na tayo dun sa next drop-off para makarami. Let's go!
So ito yung dineliver natin. Paso, dalawa yan, isang square tsaka isang bilog. Na-drop na natin yung dalawang paso, no? So habang nag-aantay tayo ng booking, hanap mo tayo ng kapihan, kape muna tayo. So ayun, medyo nanghihinayang ako kasi sayang hindi na videohan yung travel natin going dun sa mga drop-off location or sa pick-up location. Kasi wala pa tayong dashcam. Pero soon magkakaroon tayo ng dashcam para kasama kayo sa road trip. Kasi ang ganda ng daan dun sa may sa may Calax going to Nuvali. Sana napakita ko sa inyo. Pero soon magkakaroon din tayo ng dashcam. Sa ngayon kasi namimili pa ako. So, wala pa kasing idea about sa mga dashcam. Nagre-research pa ako kung ano yung magandang gamitin, yung malinaw kahit gabi. Kung may suggestion ka sa dashcam, papi, comment mo naman para i-check out ko. Tignan ko kung goods yan. Tapos ayun, mapapansin nyo, ibang ruta yung ginagawa ko ngayon. So usually kasi Rizal ako, Muntinlupa, Rizal, ganyan, Parañaque, Rizal. Nangyari kasi is masyadong mababa yung rate nila Lalamove ngayon. So kailangan nating mag-adapt. So naisip kong paraan dyan is hahabaan natin yung buwelo. Kaya kumuha ako ng mga booking na going to Santa Rosa para yung mga booking na from Santa Rosa tapos going to Rizal, I think medyo mas malaki na siya compared sa galing lang tayo ng Muntinlupa. So babalitaan ko kayo kapag nakakuha na ako ng booking. Medyo namimili pa ako kung magre-Rizal ako, parang gusto ko kasi mag-Batangas ngayon at makatikim ng lume. So balitaan ko kayo. Kape muna tayo. Let's go. So yun. ang dami. Sobrang bilis, no? Sobrang bilis ng mga naging booking natin. Di ko na na-videohan yung iba na mga na-drop ko, pero ilalagay ko dito. Yan. So ayun yung mga naging booking natin from, di ko na matandaan saan ako last na update From Santa Rosa, yun. From Santa Rosa, di ba dapat magkakape? So nakapagkape naman. Ito yung nabili kong kape sa 7-Eleven. So, pero gumapang na ako hanggang San Pedro. Kasi may dinaanan din akong parang camber shop, ayan, para sa wheel alignment. Kasi feeling ko malapit na tayo magpa-wheel alignment, no? Napapansin ko na yung mga senyales sa gulong. So anyway, nakakuha ako nung booking na kailangan natin magpa-additional do kasi nagulat ako, halos kinain na niya yung buong yung trunk natin tsaka yung back seat. Kaya doon na nag-start na hindi na ako nakapag-video. Though magagaan lang naman, mga props siya sa street dance dyan na gaganapin dito sa San Pedro. After nun, nakakuha ulit tayo ng mga booking going to Parañaque naman. Sayang, hindi pala ako na-videohan eh. Karne na naman siya, karne. So, kaso, 173 kilos na karne. So, tinanggihan na natin kasi ayaw i-priority ni customer. Gusto niya regular booking, tapos kahit daw abutin ng gabi, okay lang. Pero, hindi eh. Bali, magtutulo-tulo kasi yun dito sa atin. Pagka natunaw na, at ang mangyayari niyan, mas mahal pa yung pa-detailing kaysa dun sa delivery fee niya. Kaya nagpa-change driver na lang tayo. Apparently, meron from dito sa Parañaque, meron na akong dala going to Parehas, Muntinlupa naman, which is ito. Yan. Ito pala yung na-cancel sa atin. Yan. Itong dalawa na to. So anong oras na rin eh, hindi ko na sure. Hindi ko sigurado kung kukuha pa ako after nito, but I think okay na to eh. Diba? Medyo maaga tayo matatapos ngayon. Medyo maaga rin tayo nagsimula kasi nga gumagawa tayo ng bagong strategy. So medyo nagbago yung strategy natin, no? So dapat kanina kukuha na tayo ng mga papunta ng Rizal dun sa ruta natin. Kaso hindi lumalabas sa Lalamove app. Oh, naglabasan siya pero hapon na eh. Nandito na ako sa Parañaque nun. Kaya sabi ko, okay, sakto lang din. Sana
makapulot ng aral or ng strategy yung mga newbie dyan na nanonood nito, na pagka ganon, dapat mabilis na tayo mag-adapt, no? Mabilis ka dapat mag-adapt dun sa sitwasyon. Dapat time conscious ka din. Tinitignan mo kung pagdating mo ba sa ganitong lugar, anong oras na, sa ganitong lugar, anong oras na, para hindi ka na analysis paralysis, no? Kasi ang karamihan na nangyayari dyan or kalimitan na sitwasyon, check mo ng booking, ano ba to, saan ba to, saan yung pick up, saan yung drop off, saan yung pick up, saan yung drop off. Ang nangyayari, lumilipas yung oras, hindi ka nakakabiyahe, di ba? Mas mahaba pa yung tambay mo sa puno, sa Lala Tree, kaysa dun sa biniyahe mo. So hindi siya time efficient, dapat mabilis ka magdesisyon. Katulad nung ginawa natin, ang ginawa na lang natin ngayon is yung Gurami strategy. So, ang ibig sabihin kasi ng Gurami strategy is mga short distance delivery lang. Kumbaga, ang mga usual na delivery fee niya is 300, 290, 350, mga ganyan. So, dun sa ganong klase ng strategy, kahit papano makakabuo ka dyan ng magandang kita. So sana habang pinapanood mo to, obserbahan mo din yung mga ginawa ko, at saka tignan mo yung mga naging booking ko, kung paano ko kinultivate yung ruta ko ngayong araw. So nandyan naman lahat yan, balik-balikan mo na lang, ayan, paunoorin mo ng paulit-ulit hanggang sa magets mo. Kasi hindi ko alam kung na-explain ko sa inyo ng maayos or ng malinaw. Ikaw na sigurong bahala umisip ng iba. Kaya mo na yan, malaki ka na. Speaking of time conscious, tignan nyo naman, kahit hindi umayon dun sa plano nating biyahe yung gagawin nating araw, is pauwi na tayo ng Muntinlupa, galing lang tayo ng Parañaque. Anong oras pa lang? 6 pa lang. Kanina pa, actually andito na ako sa may SMBF. So malapit nang matapos itong mga booking na to, and I'm sure na medyo maganda-ganda rin naman yung kinita natin dito. So mamaya magtutuos ako, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung total na kinita natin. Ikaw nang bahala magsabi kung okay ba yung discarding Gurami. So ayun muna sa ngayon, tapusin na natin tong lahat ng booking na to para makapagtuos na tayo. Okay, na-drop na natin yung isang Muntinlupa natin. Dito lang yun sa may Sukat E-Service Road. So saglit lang, sobrang saglit niya lang, halos mga 38 minutes lang kasi yung ETA ko kanina sa mapa. So on the way na tayo dun sa second drop off natin, which is sa New Alabang Village. According sa ETA ay 20 minutes away yung drop off, yung last drop off natin. So ayun, hindi ko na naman na-videohan yung pagdadrop natin kanina. So please bear with me muna kasi yung ginagamit kong pang video at saka pang Lala Move is yung cellphone ko lang din, di ba? So pagpasensyahan nyo na lang muna, but soon bibili tayo ng action cam natin. Pag-iipunan natin yan kasi medyo natutuwa na rin ako eh. Nakakapatay siya ng inip. Siyempre, yung biyahe natin, buong biyahe, ako lang mag-isa, di ba? Wala akong kasama. Nagsasalita na nga lang ako mag-isa eh, oh. So, ayun, nakakalibang, okay siya, 'di ba? At least na-maintain natin yung ating sanity. Hindi tayo nababaliw. Kaya gumagawa na lang tayo ng video na makakatulong para sa mga aspiring na Lala Move driver. So, update ko ulit kayo kapag na-drop na natin 'to. Susubukan kong videohan para sa inyo. Hi ma'am, good evening po. Chino, di ba? Yes po, Chino po. Ano ko lang kasi taon na siya nagkakaroon. Okay. Sige, Saan wait lang. yung check? Andito po. Kasi ano. Bali ma'am, may pipirmahan daw po pala kayo. Okay. Videoan ko lang din po mama. So ayun yung mga dineliver natin. Ang gagaan lang nito. Kaya ang buhatin na isang kamay. Stop toy nga lang ata yung laman nito eh. Ayan. So dito yan sa New Alabang Village sa Ayala.
Ayala Homes. So waiting na lang tayo kay ma'am kasi may kailangan siyang pirmahan at kumuha siya ng ballpen. Speaking of kailangan pirmahan, nasa na yun? Oh my god. Wait lang, hanapin natin. Pucha na, wala pa ata. Ano mo tip mo? Ano, wait lang ma'am. Videohan ko lang po para reference ko lang din po. Bali, ito po yung kailangan pirmahan. Saan? Pero kukunin mo ba yan? Tsaka to. Hindi, pipicturean ko lang naman po. Oo. Okay po. Ma'am, tinataw mo yung tip ko. Grabe ka. Hindi, okay lang. Salamat na, salamat. Saan Thank you ba? po. Saan ba? Dito? Okay, bilangan na tayo. Ito na yung pinaka-iintay nyo lahat, no? So, sa app, kumita tayo ng 19 something eh. Basta nasa 19 something. Ipopost ko na lang dito. O, ayan. Pero ang hawak nating pera is 2549. Ayan. Kita ba? Ewan ko nakikita nyo, basta ipopost ko na lang din dito. Yan, bawa ito yan. So, yung 900, ito yung kaninang umaga na mga Santa Rosa natin. Tapos kasama na rin dyan ata yung kasama na rin dyan yung San Pedro to Santa Rosa, ano ba? San Pedro to, ano ulit to? Muntinlupa. Nalimutan ko na, medyo gutom na ako eh. Tapos yung 479, 370, 100 at saka 700. Ayun mga GCash payment na yan. Kaya yun lang yung natatandaan ko na pumasok sa GCash natin, no? Ngayon, meron tayong total of 2,549. So, ileles natin dyan yung kinain natin at yung ginasolina natin. So, 2,549 minus natin dyan yung 100 na binili natin ng kape. Tapos yung 700 na pinagas ko. Okay, so meron tayong 1749. 1,749 for today's video. Bakit 700 yung pinagas ko? Kahit hindi naman ganun kalayo yung tinakbo ko. Bali kasi 48 lang yung uno dun sa sa Santa Rosa kanina. Kaya sabi ko, ang baba nito Nagpagas na ako. Sinagad ko na, 700 ko na. Pero usually kasi yung pinapagas natin, lang naman 500 lang. Pero saya kasi nandun na rin naman ako, kaya pinagas ko na. Kaya 700 na yung pinagas ko. So, kayo, ano sa tingin nyo? Okay ba yung strategy yung ginawa natin ngayon? So, comment ka naman dyan kung meron ka ring alam na strategy, no? Para ma-share natin yan sa mga aspiring na Lalamove driver pa. Ayun muna sa ngayon, ride safe palagi. Check nyo yung mga dapat i-check sa sasakyan nyo bago kayo bumiyahe. Para iwas aberya, iwas gastos, at saka safe tayo makakauwi sa mga pamilya natin. So see you ulit sa next vlog ko. Lagi nyong abangan to lalo sa mga newbie kay Lalamove. Para nalalaman nyo rin yung mga pwede nyo or possible na ma-experience nyo kapag nandito na kayo. Yun muna sa ngayon. Love you all. Fish out.